Good morning and welcome back po dito sa ating lecture room. At ngayong araw na to, sasagutin natin ng isa sa katanungan ng ating mga followers na si Giselle Joy Perez. Shoutout po sa inyo. Medyo mahaba-haba po ang kanyang katanungan. Dinigest ko na lang po para maging simple at maintindihan kaagad. Babasahin po natin. Ito po ang kanyang katanungan. Good morning po, attorney. Patagal na pong nakatira ang lolo at lola namin sa lupang pinasaka at ipinaalaga sa kanila. Nabenta na po ang sakahan pero lumabas sa survey na hindi sakop ng binentang lupa ang kinatatayuan ng bahay namin. At ngayon po, inaangkin at binabakuran ng buyer ang iba't ibang bahagi ng bakanteng lupa. Sinabi rin po ng DNR na banned daw ang area para sa pagpapatitulo. May laban at karapatan po ba kami? Thank you very much for that question, Giselle. And sige, pag-usapan natin and we will answer that, no. So ang situation mo kasi ganito, no. Based sa yung question, ito po ang nakasaad, no. 30 years na kayong nakatira. Sinasabi po ninyo, pinasaka kayo at pinatira dito sa lupain na yan. And kung sino po ang nagpasaka sa inyo at nagpatira, malamang siguro baka mga kamag-anak. But later on, ibinenta. Sabi mo nga, nabenta raw ang lupa. Eh sabi naman nung nakabenta, binili ko na ang lahat na ito. Kasama yung bahay ninyo. Eh siyempre, as I would understand, malamang ang lolo at lolo mo pumunta po sa DNR para po malaman kung ano ba talaga ang sitwasyon, no, doon sa lupa na tinitirhan ninyo, kung saan po nakalagay ang inyong lupa. At ang sabi ng taga-DNR is banned daw po dito. So, nagulat ang lolo at lolo. Ano ibig sabihin ng banned yung lupang tinitirahan nyo? So, with that, you tried, your lolo at lola, nag-try sila makipag-usap, no? Eh sabi naman nung nakabili ng lupa, wala nang usap-usap, bakuran na. Okay. So, ang title po natin ng kwento at ang tanong ninyo, binakuran ka pero hindi naman pala kanya. Ayan po, no? Now, take note that po yung bakod, hindi ebidensya ng pag-aari ng lupa. Hindi po porket bumili ka, pwede ka na lang mangangkin, no? Kung kayo po yung buyer, wag pong gano'n, no? We have to understand that kung ano lang po ang binili nyo, within the limits, yun lang po ang pwede ninyong sabihin na pagmamay-ari nyo. Kaya nga, number one, dapat pag-usapan natin, ano ba yung survey at title boundaries para malaman talaga kung iyan bang property na binili mo, yan po ba ang boundary talaga ng pag-aari mo. Pangalawa, itong issue on possession. Remember that yung pag-possession ng property ng napakatagal na panahon, protected po yan dito sa ating batas. And number three, yung DNR classification. That would determine this, the titling, no? Kung sakali bang pwede ba siyang mapatituluhan o hindi. So yun po yung mga bagay-bagay na i-discuss natin ito. So with that, we will discuss with the part 1. Ano po ba yung core problem? Ano po ba yung pinaka-problema, no? Now, meron pong dalawang layer ito. Isang layer 1, yung it is considered as a private dispute. Ito po yung issue kung sino ang may karapatan sa lupa as between private persons. Kayo ba, yung matagal nang nakatira, o yung buyer na bumili ng lupa? Number 2. Layer number 2, DNR issue, or your government DNR issue. Bakit po? Kasi po sila naman yung magsasagot sa katanungan kung public land ba ito? Ayan, ang katanungan, no? So, with that, aside from that, kung public land ba ito, alienable and disposable ba ito? O baka forest land reservation ito? Kaya sinabing banned. Yan ba ibig sabihin ng banned na sinabi nung DNR officer na yun? Bakit daw banned? Kasi madalas po, nagkakagulo ang tao kasi pinaghahalo-halo nila yung dalawang issue. Iba po yung private dispute. As we said,
Ang issue dito, ang sino ang may karapatan sa lupa. And doon sa government or DNR issue, ang issue lang doon is public land ba ito? Yung inookupahan ninyo, yung kayo po ang in possession right now. Okay, and part number 2. This is the important legal point na dapat po nating maintindihan. Yung pong possession of the land is protected, no, under the law. There is a protection under the law. Kahit po walang titulo, itong protection sa batas sa mga taong na in possession of the land in peaceful possession, meron pong batas na nagpo-protect dyan, no? In fact, it is under the civil code. Yan, kung alienable and disposable, pwede nga maging ma-acquire through acquisitive prescription. Okay? Sa haba ng panahon na kayo po ang nakatira dyan. Ibig sabihin po, kung matagal na kayong nakatira dyan, at kayo po ang nagtatanim o nagbabayad ng buwis, no? Kung anong buwis yun? Yung amilyar, real property tax, or yung tinatawag sa mihoras, no? Kung meron lang ha, tapos kayo yung kinikilala sa barangay at sa komunidad, hindi pwedeng basta-basta na lang kayong paalisin ng kahit sino mang tao. Lalo na kung hindi naman sakop ng binili niyang lupa yung kinakatayuan nyo. Yun yung issue sa inyo, madam, no? Part 3, ito pag-usapan. Ang pag-usapan natin itong survey. Ito po kasi yung turning point sa issue natin. Ang pinaka-importanteng sinabi ng follower ni Giselle, no? Ang sabi po niya, nung nagpa-survey kami, lumabas na yung kinatatayuan ng bahay namin ay hindi sakop ng binentang lupa. So, ibig sabihin, nagpa-survey sila, they got a geodetic engineer and determined the metes and bounds kung saan po ang boundaries, no? Hindi pala sakop, no? So, technically speaking, napakalikas po ito na ebidensya, no? Kasi ibig sabihin niyan, yung buyer bumili ng lupa pero yung inaangkin niyang bakanteng bahagi o yung tinitirahan ninyo ay hindi pala included sa title or sa nabili niya at sa boundaries na giniginiit niyang kanya, no? So anong tawag po doon? Ang tawag po diyan ay encroachment. No, sa madaling salita, ito po ay klase ng pag-aagaw ng lupa. It may be in good faith or it may be in bad faith, depende na po yan, no? Kasi sabi nga ninyo, nabakura na. So there is already an overt act na talagang nagkaroon na po ng titawag na pagbabakod, no? So remember that yung kasing overt act ng pagbakod niyan, malamang alam niya na nag-encroach siya, that is bad faith. Kung hindi naman niya alam, he might be in good faith. Iba-iba po yung remedies dyan under the law. And mas mabigat po kung in bad faith, no? Especially kapag alam naman niyang talagang sobra. Alam niya talaga yung boundaries niya, pinilit niya. Dahil sabi niya, kasali na yan lahat. Alright, ipagpatuloy natin. Part 4 po, no? The DNR bond statement. Kasi sabi ng DNR, bond na daw ito. Ano ba yung itong DNR bond statement? Ito naman ang isa pang malaking issue actually. Di ba sabi ni Giselle, pagdating po sa DNR, sinabi nila na nakaban ang lugar namin, nakaban ang lugar para sa pagpapatitulo. Well, linawin po natin, no, sa DNR, ang salitang bond ay actually hindi technical term. It may actually mean that baka ibig sabihin nun, forest land yung tinitirhan ninyo. Or yung tinatawag nating not alienable and disposable. At yung baka ito reservation, watershed or protected area, or baka right of way, road right of way, daanan ito. Hindi naman pwede talaga patayuan ng o tirahan niya ng lugar niyang mga bagay na yan, no? Baga, wala po tayong kumbaga parang right magpatay dito no matter how long your possession is, no? Kasi especially sa right of way, minsan kasi kahit na hindi ginagamit yun pero road yan siya na daanan, tapos may magtatayo dyan, the end of the day, papalisig ka talaga kasi hindi man pwede dyan. Pero kung forest land,
Hindi rin pwede. O paano kung reservation, public parks, waterhead, tapos yung mga protected areas. So, hindi po papatituluhan. But the problem is that, banned partituluhan, pero how about if you're in possession? Yun bang nakabili is may right paalisin ka? Or ang government ang pwede magpaalis sa inyo? That is the issue. I would believe that it should be the government because they are the owner under the Regalian Doctrine, they own that particular land, no? Your portion of land that you're staying. So sila po ang may right na paalisin kayo. Okay, in fact, ma-realize nyo later on na kung sakaling later on uh, maging alienable, indisposable ang portion na tinirahan nyo, yun nga ang inyong pag-possess dyan, ma-considered as patak o yung tinatawag nating tacking, ma-add yun po sa period of possession of 20 years under Republic Act 11573, yung Agricultural Pre-Patent Act. No? But that's another story. Okay, let's go to yung DNR. No? Ano ba talagang gawin natin yan para malaman natin kung anong klase? So we have what we call yung correct DNR document. Okay, ito po. The correct DNR instrument would be a land classification certification. Dito po, alamin natin, sabihin yan, kung hihingi po tayo ng sertifikasyon sa DNR, magbibigay po yan sila, Senro ha. They are mandated by law to give that certification kung ano po ang klasifikasyon ng lupang tinitirikan ng inyong bahay. Ito po ba ay alienable and disposable? Kasi pag merong alienable disposable, meron din silang dapat ibigay na land classification map, yung mapa, at saka yung land classification project number para ma-determine natin ang meets and bounds, ang boundaries, no? Kung hindi naman siya alienable and disposable, ayan, non-disposable forest land. Yan dapat ang ibibigay nila na certification. Now, in this particular situation kasi, ang CNRO DNR is the most powerful agency. Not powerful. They are the only agency that can issue a certification on whether or not it is alienable or disposable. Kung alienable disposable, pwede po kayo makapatitulo. Kung hindi po, ay sorry po. But, mara-respect yung possession ninyo, pero if the government gets it, the government can get it. Okay? Let's go to the part 6, no? Yung ano ba mga common scenarios sa pangyayari na ito? Okay, common scenarios in this matters. Scenario A, ito nga yung sinasabi nating, bumili ang buyer ng lupa. Pero yung lupa na binili niya, hindi para sakop yung part na yun. At tinatayuan ng bahay ninyo. Katulad ng question mo, Giselle. O bakanting bahagi na ayangkin niya. Kaya nga sabi niya, bakuran ko nito. So ginagawa niya, and this example, binabakuran nga niya kahit hindi sa kanya. Okay. And scenario B would be that yung lugar naman ninyo, public land. Okay. Ang tagal nyo na dyan. Alienable and disposable siya. Pero dahil matagal na kayong nakatira, akala nyo automatic na mapatitulo. Hindi po automatic yan. You have to understand whether or not it is alienable or disposable or baka forest land yung pong lugar ninyo. And sa scenario C is itong sinasabi nung buyer mismo na hindi rin siguro siya sigurado or in bad faith, good faith, nagbabayad lang siya sa dating may-ari tapos akala niya kanya na ang lahat. Kung binayad mo certain boundary lamang po, hanggang doon ka lang sa boundary na yon. Wag na po yung sobrahan kung hindi naman talaga kayo yung may-ari ng lahat-lahat, no? So, yun ang mga usual issues na nakikita natin. Now, ang question is here is, may laban pa ba? Ayan. Well, actually, the answer is yes. Mayroon namang laban talaga. There is no problem. Kung hindi sakop ng biniling lupa ang kinatatayuan nyo, therefore, ibig sabihin, walang karapatan ang buyer na bakuran yun. Number 2, walang karapatan ang buyer na angkinin yun. Number 3, walang karapatan ang buyer na magpalaya sa inyo. So, ibig sabihin po, kahit wala kayong titulo, okay lang dahil ang matagal ninyong posesyon ay protektado. As long as
ang possession nyo exclusive, peaceful, na walang nagugulo, at tapos walang nag-aangkin na iba, at exclusive sa inyo talaga. Ayan ang issue diyan. So, ang ibig sabihin po, technically speaking, walang karapatan ang buyer na bakuran yan. At dahil binakuran niya, ide-determine natin ngayon yung pagbakod ba niya, alam ba niyang hindi kanya, bad faith or in good faith. Iba po ang danyos nun, mas malaki po kapag bad faith. Alright? So, yun po ang tandaan natin sa issue na ito. Hindi po basta-basta mapaalis ang tao na in possession of a property. Kapag in possession po tayo sa property, meron pong some sort of protection by law. Para importante, sigurado yung titulado sa atin, tapos tayo pang in possession. But it doesn't mean at all times na kapag hindi titulado, tapos in possession ka, pwede ka na papalisin, katulad ng sa inyo, Giselle. Hindi, pwede yun. It must be respected. Okay. So, ang question now is, pwede ba itong mapatituluhan? Yun ang golden question, no? And what would be the answer? Okay. Pwede bang patituluhan? Depende. Yes po kung alienable and disposable. Alam po natin, yung A&D lang po ang pwede pong mapatituluhan nyo. Kaya ma-issuean kayo ng original certificate of title. We have discussed that na ang pagpapatitulo through administrative titling at meron din tayong judicial titling. Although, minumungkahi ko, sinasuggest ko always na administrative titling tayo kasi makatipid tayo dyan, no? At saka hindi masyado hassle. You just apply with the Senro DNR. Marami na po tayong mga video lectures on that. In fact, I have presented the requirements na kailangan para maka-qualify ka as an applicant for title or patent at matituluhan kapag alienable and disposable. Kapag hindi naman alienable, disposable, katulad nitong non-disposable forest land, nasa forest land ka, hindi talaga matin. Kahit 50 years ka pa. Kahit ang tagal-tagal mo, no? Ang tagal po ng occupancy nyo dyan ay hindi makukonvert ng forest land into private property. However, pwede po kayo mag-apply ng stewardship. Yan. Ma-issuean ka ng certificate of stewardship. Kaya lang, kailangan po na you are in a established CBFM project, no? With CBFMA. Kasi meron pong dinedetermine ang government natin na yung area na yan, pwede pong forest land yan, ipasok nila sa yung tinatawag na CBFM project, tapos ma-member ka doon, pwede kang mag-occupy ng property at bigyan ka ng stewardship certificate. Okay. Maganda po yung certificate of stewardship kasi kumbaga, steward kayong nagapangangalaga, okay? So, protection na ninyo yung mga natural resources doon, mga trees and everything, no? So, pwede pa rin. So, ibig sabihin nga, your possession will still be respected. And in fact, the government will give you a chance na kayo po ang take care ng area noon, mag-till, pwede kayong magtanim, pwede kayong magsaka. At the same time, protect the environment therein. So, in fact, kung sakali yung forest na dating tinitirikan ng bahay ninyo, tapos biglang naging alienable, disposable, counted pa nga yung period na kayo in possession. Kasi, kung 20 years ang bubunuin para ma-considered as maka-apply ka na ng patent, agricultural pre-patent at mapatitlean mo, kung sinabi mong 10 taon ka na dyan, nakatira sa forest land bago naging A&D ito, counted na yun. So, 10 taon na lang bubunuin mo para po makapag-apply po tayo ng patente. Okay, take note of that. And so, because of that, what do you think should we do? No? So, I have to give you some tips on what to do. Okay, let's proceed. So, the first thing that you should do, Giselle, sabihin mo si lolo't lola, ha? Ang step 1 po na gagawin natin, ikunin niyo po yung titulo ng buyer at magpunta sa registry of deeds. Kahit hindi naman yung original title, kahit na photocopy lang. Kumuha lang kayo ng certified true copy ng TCT-OCT.
no? Or malamang, baka meron siyang certified true copy, bigyan kayo. Pwede man pag-usapan. Sir, pwede ba tingnan namin ang titulo niyo para makompute naman natin kung talagang na inyo ba talaga ito? Baka hindi ito sa inyo. Okay. Para makakuha tayo ng certified true copy at makita po natin ang technical description. Now, the second step that you should do is you have to conduct a verification or relocation survey. Tumawag po kayo, maghanap po kayo ng isang licensed geodetic engineer at magpa-relocation survey po kayo. Para po malinaw kung nasaan ang boundaries, saan kayo nakapwesto, at saan siya nagbakod. Alam po, ang makakapag-determine lang nito, isang licensed geodetic engineer. Ha? And they will be the one to report to you na ito nangyari. In fact, pwede nga mas mabuti nga is you talk to the buyer na, sige, magpa-joint survey tayo. Sabay na tayo. You bring your own geodetic, I'll bring my own geodetic. Sabay na po sila magpa-survey. Para maklaro kung talagang nakapasok ba sa boundary o hindi. Pangatlo, kung hindi pa rin, magpadala po kayo ng demand letter. Sabihin sa kanila, sandali. Stop kayo pag-encroach kasi this is mine based on the survey. Alisin niyo po ang bakod at huwag po kayo manggulo sa amin. Otherwise, we'll file a case in court. Sometimes kasi magpupumilit talaga yun. Hindi totoo yung survey ninyo. Peke yan, peke. Ay, matigas talaga na ulo. Ang dami ko ng kaso po ng ganyan. In several situations po. Ang dami ko na. In fact, maliit lang na bakod Parang pride or ego yata nila na sabihin nila na hindi, yung dapat balik yung ginagawa nyo. Tapos we have to file a case only to find out na talagang talo sila. Imagine that, na pwede man ma-resolve on that point. Pagasusin talaga yung kliyente. So that is the problem, no? So number 4 thing to do is, of course, you have to go to the barangay. If you intend to file a case later on, di pa rin makinig sa demand letter ninyo, hindi pa rin inaalis yung bakod, mag-file ka ba ng ejectment case, no? Kailangan po ng barangay conciliation. Una, di-conciliate kayo ng barangay captain. Then, after that, i-refer kayo sa lupon kung hindi kayo na magkareglo at magkakaroon ng 3 hearings sa lupon. After that, pwede na kayo makahingi ng CFA or yung tinatawag nating Certificate to File Action. Then, the moment meron na po kayo niyan, lumapit na po kayo sa abogado para makapag-file na po ng kaso. File the proper case. That's the step number 5, no? Kung ayaw po talaga tumigil, ito po ang remedy. Forcible entry, kung within the period of 1 year pa, yung may pwersa pananakot o biglang pagpasok doon sa lupa niya, no? Tapos na-determine na natin sa boundary na meron talagang sa relocation survey na talagang sila ang nag-encroach. Inangkin nilang hindi sa kanila. Action publiciana naman, it's a recovery of possession kung complicated at matagal na, umabot ng ilang taon bago ka pa nakapagreklamo, nagpaso na po yung 1 year. Well, ang mangyari niyan, you have to recover possession. That is the rule. And tuloy natin, step number 6, yung tinatawag na DNR certification. Kailangan din natin sabay nito. I-parallel po natin. Kunin niyo po ang land classification certification para malaman, first, baka may chance for titling, or second, baka possession or defense na lang, no? Possession defense na lang. Importante pa rin yung barangay kasi gagamitin po rin yun sa korte na ebidensya. So, yun, no? At least, ang aking lang point dito is that you have to understand that we have a remedy as long as you're in possession of the property. Huwag po kayo matakot. Akin is that sumangguni po kagad kayo sa isang abogado at itanong po inyong mga karapatan. So with that, Giselle, I hope I have answered your question. At ito po, si Attorney Raymond Batu at ito po ang lecture room. See you again next time. Goodbye. Sukran. Several episodes, tatlong bagay po verify. Ito particular topic, which I think can be verified. Comment section can be verified. Attorney Raymond Batu, Real Estate.